So, welcome sa vlog natin ngayon. So, di sana ako mag-vlog ngayon kasi nga kakatapos ko lang mag-update kanina sa sitwasyon about ayun, nagpadala nga yung barangay ng Sabuanay but uh, syempre nag-work ako kanina tapos uh, relax konti, punta sa likod ng bahay habang nagre-relax, nag-iisip at saka habang kukuha ng tamang idea about sa business na pinaplan ko. So biglang biglang dumaan si Lisa o sadya dumating si Lisa sa bahay ni Ruel at saka ni Bilya na ito yung ano ko ito yung masabi ko na yung dalawang beses siya pabalik-balik sa likod. Yung parang kunwari may tiningnan siya or something. Pero kita naman niya ako, bigla ko siyang tiningnan. So, something, kung meron ka talagang dapat sabihin, bukas yung bahay, pwede kang magsabi kung anong gusto mong sabihin o bad words. Wala naman akong maiisip na in good words sa kanya kasi lahat naman sa kanya bad words talaga. So I mean, kung kung matapang ka o matalino ka, hindi mo pwedeng makunin mo ako sa tingin. Well, hindi ganun. Kumbaga, it's been a long time na dumaan ako sa maraming struggle sa business, mga malalaking billionaire na nakabangga ako. I mean, in my side, who's this person na kayang mag-destroy in my knowledge, makuha sa tingin? Hindi. Doon ako parang natawa ako doon yung parang sabi ko, parang ganito na ba siya ka desperada para lang kumuha ng anggulo, kumuha ng tiyempo para tingnan lang ako na titigan ako ng masamang titig. Well, kung noon kaya kong basahin agad yung nararamdaman mo, kaya kong umiwas. Iba na ngayon kumbaga titingnan mo ko ng masama. Well, alam ko na paano i-fix yung problemang ganun Go ahead kung galit ka sa akin, wala akong pakialam kasi nga decision mo yan bilang isang walang galang na tao at walang bilang sa lipunan kasi nga sino bang natutulungan mo. Yun lang tanong ko sa sarili ko, kung may malasakit ka sa kapwa tao mo at saka for example na lang kay Ivy, kung may malasakit ka as kapatid, well, hindi mo gaganunin ang kapatid mo para lang para lang kainggitan. Nakinabang ka nga sa nanay niya, yun yung masakit dun nakinabang ka sa nanay niya na walang hiya yung pagkagagawa mo ng mga kwento at saka pang-aabuso mo kay Ivy, tapos ako tatargetin mo. Kumbaga nagmamasid ka. Well, wag ka nang magmasid kasi nga ito pa ang gusto ko talaga. Kasi ang gusto ko talaga, bakit? Talaga, gusto ko talaga na makita ko talaga yung gaano siya ka-agresibo pagdating sa court. Kasi nga, court is all about manners Tingnan ko yung titig mo doon, tingnan ko kung paano ka gumalaw. Kasi ngayon, halatang halata at pansin na pansin ko yung bawat galaw mo na medyo matapang ka lang dahil sa mga taong nagsusulsul sa'yo or sa mga nagawa mo mga achievement ko na napabagsak mo yung mga tao. For example, si Ivy, binuli mo dahil walang kalabalaban kasi nga sa tingin mo si Ivy tagaluto lang. Doon ka nagkakamali. Hindi mo kilala si Ivy. At ako kilala ko si Ivy. Mataas ang nagawa ni Ivy sa buhay pagdating sa negosyo. Hindi lang talaga siya masamang tao para lang maging isang kilala at magbili kung anong-anong bagay na ipagmamayabang.
ito lang ang gusto ko sa ano ko, sa sarili ko na ngayon, kumbaga bakit na ito nag-podcast ako ulit, kasi nga gusto ko sabihin sa inyo na yung kinakatakutan nyo, wala pala eh. Wala pala eh. Kumbaga hanggang ano lang yan eh. Hanggang hanggang ano lang, hanggang tingin, hanggang sigaw. Siyempre, yung tipong nagaantay talaga ako ng ano eh, nagaantay talaga ako na gawin niya dito sa pamamahay ni IB. Yung pagsigaw-sigaw niya, gawin niya. Yun yung gusto ko na gawin niya, kasi nga bakit yung kung may respeto ka o natitirang respeto sa sarili mo, gawin mo yung kayabangan mo. Tingnan natin, kasi gusto ko talaga na makilala talaga to na gaano ba siya kasalbahe talaga eh. Kasi nga kung salbahe ka, hindi ka parang sisiw na hanggang tingin ka lang, hanggang what the hell, yung parang ako po talaga bubulabugin mo sa oras ng pamamahinga ko, sa oras ng moment ko na nag-iisip ako for the next future, for the next day, na kailangan ko mag-develop ng mga businesses. Tapos alam mo yung isang tao na sobrang kulang sa pansin, yung parang tipong ignorante, yung parang syempre no, ang masasabi ko lang no, ito yung magandang topic, ito yung magandang resolution sa New Year ko or sa Pasko, yung maging mas ano pa, mas mayabang pa yung mga tao. Kasi nga mas maganda kasi yung may maghihila sa akin, kasi nga inspirasyon kong tumaas naman, inspirasyon kong maging magpursige po sa buhay, kasi nga bawat achievement na magagawa ko in reality for business dahil sa kanila. So nagpapasalamat ako doon. Thank you. Pagpatuloy niyo lang, kasi nga doon ako lumalakas, doon ako nagpupursige, doon ako nagigising ng umaga, doon ako nagtatrabaho ng gabi hanggang umaga, dahil gusto ko makamit yung mga bagay. Gusto ko talaga na lamangan tong mga taong ito na sa isang ano lang, sa isang madali ang panahon lang. Yung parang kung napatunayan ko sa sarili ko na within 6 months na malapit ko na mapuli finish yung bahay ni IB, what if sa lahat pa ng bagay na gusto kong tapusin na mabilisang operation sa business, yun talaga yun. Pero hindi kasi ako yung tipong nanggagancho sa mga tao na ay ito ganyan. Hindi, kasi nga bakit maling-mali talaga yung manggigipit ka ng tao. Ay alam mo namang wala ng pera yung tao, alam mo namang ganyan yung kapasidad ng tao, gigipitin mo pa. Kung okay lang sa'yo, tulungan mo na lang, yun yung pinaka the best. Siyempre, itong pangmamaliit sa akin, yung parang siyempre tingnan mo nyo naman, nakasuot lang ako ng simple dito, at saka kita nyo naman yung sombrero ko naman, halos um, hindi pa ako nakabili ng sombrero, kasi nga lahat ng ginagamit ko dito sa Cebu is pang ano lang, pang simple lang. Kasi nga simple lang ako, nakikisabay lang talaga ako sa environment. Kasi nga hindi naman ako yung tipong tao na kailangan magsuot ng ganitong luxury na damit. Hindi, kahit mayaman ako hindi ko gagawin yun, kasi nga gusto ko magiging magandang halimbawa sa mga tao na ah, kausapin nila ako. Kasi nga hindi ka pwedeng, at hindi ka rin pwedeng masyadong mabuti sa publiko, kasi nga kailangan mo rin makisabay sa mga kakulay ng mga tao. At least kailangan mo magbilad, kailangan mo kailangan mo talaga makisabay sa mga tao, kasi para kausapin ka nila, para igalang mo sila, igagalang ka rin nila. Ganun yung tamang bilang sa community. Hindi ka pwedeng magmamataas sa kanila. Mas paniwalaan mo sila sa tamang mga gawain sa hanap buhay, kasi nga sila yung mas matalino sa bawat araw. Oo, sabihin natin hirap silang kunin yung mga halaga na yun, pero dun ako napapabilib, kasi nga naranasan ko na yun eh. Kumbaga ang pinaka buhay mahirap, naranasan ko na yun, kaya irerespeto ko yun.
Yun yung pinakaano ko, respeto ko yun. Kapag hindi mo pa pagdaanan ang mahirap na buhay, hindi mo pa kayang sabihin sa sarili mo na the best ka or hindi, wala, hindi mo pwedeng sabihin yan. Kaya ang pinaka the best talaga sa lahat is yung maging mapangkumbaba sa sarili mo sa sa bawat tao. Pero yung mga taong abusado, well, hayaan mo sila. Pero bigyan mo sila ng tamang leksyon sa buhay. Bigyan mo sila ng tamang aksyon na hindi nila makakalimutan yung bawat sulat sa pangalan nila, bawat reklamo nila, bawat signature nila, panindigan nila. Kasi nga, ito yung mas the best. Mas maniniwala ako na mapapahiya ang tao kapag nagpirma siya, nagsulat siya ng reklamo niya, nagsulat siya ng pangalan niya, tapos pagdating sa dulo, pinagtatawanan siya na wala ka pala tinalo ka lang pala ng tinalo ka lang pala ng bagong salta dito, yung parang aaminin ko sa sarili ko, bago ako, 1 year pa lang sa Cebu. Pero hindi kasi yung pinag-uusapan dito, bago ka lang, salta ka lang Nandito tayo sa Pilipinas Kahit saan ka pumunta ng sulok ng Pilipinas, kapag ikaw ay gumagalang sa kapwa-tao mo at nirespeto at mahal mo, handa ka isakripisyo yung oras at panahon mo para sa kanya. Hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo na, ay, hindi ako welcome. Gagawin mo ang lahat para maging welcome ka. Gagawin mo ang lahat para maging maayos yung reputasyon mo. Kasi nga, ito yung pinaka-the best sa lahat para sa mga tao na bago sa isang lugar. Ito lang talagang gawin nyo. Pag-aralan yung maigi. At isa pa, makisama kayo hanggat kayo nyo, pero hindi sa habang panahon. Merong bilang yan 5 buwan, 6 na buwan, tama na. Doon ka na mag-final decision na kabisado ko ng community, kabisado ko na yung mga tao. O ito yung mga tao dapat tulungan ko, o ito yung mga tao dapat iwasan ko. So yun yung tamang calculation para mag-move forward ka. Kasi sa ganitong ralangan ng buhay o sistema, hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo na hanggang dito lang ba ako? Hanggang ako lang ba mag-isa? Hindi, sanay na ako mag-isa. Mas maganda mag-isa ka. Kasi nga, bakit? Doon mo nakakamit yung mga idea. Doon mo nagagawa yung mga idea mo. May computer ka, may internet ka, may kuryente, may tubig ka, o makigamit ka sa kaibigan mo. Doon mo matutuklasan yung May napanood akong isang motivational na idea Sabi niya, hindi ka paborito ng parents mo. Good. Mas paborito yung isang kapatid mo. Good. Kasi bakit kasi na mas good yun? Kasi ganun na nangyari sa akin. Yung half brother ko na American, mas paborito ng nanay ko yun. Lahat ng niya, lahat paborito. Pero bakit? Yun yung pinapasalamat ko sa Diyos. Kasi nga, kung may nagda-down na sa akin sa loob lang ng bahay, paano pa kaya sa labas? So parang hinahanda ako sa posibleng mangyayari sa future. So which ito na yon. At hindi pa lang ito yon. Kumbaga, ito yung pinaka malit na problems na na-fix ko. Siyempre, madami na akong problems na fix So, ito yung welcome in the future sa edad na siyempre mag 28 na ako next month. So sa edad na 20 noon, dun hinasa yung kaisipan ko at saka pagiging confidence ko sa sarili ko na kailangan kong maging positive, kailangan kong gawin to, kailangan kong pag-aralan to, kailangan ma-memorize ko to, kailangan ma-deliver ko to na maayos, kailangan maging dominant ako sa kapwa tao na gumagawa ng ganitong
negosyo or ng ganitong skills. So doon ko nahasa at nagpapasalamat ako na hindi ako paborito ng pamilya ko. Kasi kung paborito ako ng pamilya ko, kawawa ako ngayon kasi nga hindi ko kayang protektahan yung sarili ko at hindi ko kayang i-manipulate yung mga tao na gumagawa ng masama at hindi ko mapipix yung mga error. Isa akong mahiyaing tao na walang masabi kundi silent lang, pero galit ka pero hindi mo masasabi yun yung delikado kasi nga ikaw yung tipong tao na wala kang boses, may boses ka lang pag kilala mo yung tao kasi kaibigan mo yun, doon ka lang magsasalita, which mali talaga yun, nonsense, sayang ang oras. At isa pa, hindi ka rin matutulungan ng kaibigan mo kasi nga hindi naman siya abogado, hindi naman siya judge, wala naman siyang position sa buhay. So paras lang yung mas mababa pa yung calculation ng kumbaga sobrang mali. So ngayon, ang natutunan ko sa buhay na magiging positibo at pagiging advance sa mga bagay-bagay na nababasa ko yung mga nasa isip ng bawat tao na ganito ang gagawin niya, ganito yung hakbang niya. Yun yung pinaka the best sa lahat na napaghandaan ko yung sarili ko na buo na talaga yung pagkatao ko na harapin ang lahat ng bagay dito sa lipunan kasi ang lipunan sobrang toxic, sobrang punong-puno ng judgment, puno-puno ng disappointment at negative. But kapag sinwitch mo yung doon nagkakaroon ng isang magandang responsive na buhay. Pag sinabing responsive na buhay, para lang siyang logic sa website na pwede siya sa cellphone, pwede siya sa laptop, pwede siya sa iPad. So parang responsive yung ano niya, yung sizes niya at saka lahat ng mga image na compress kung anong sizes, pati yung mga text. Ganun ka ganda ang visualize ng isang graphic or isang content. So I know malalim masyado yung sinasabi ko, pero sa ganitong buhay na napapansin ko na nakita ko mismo sa oras na iyon kanina na siyempre no, tiningnan ako. So paano siya? Dumaan siya. Hindi ko alam siya pala yun na dumaan sa papunta sa likod ng bahay nila Idebilia at saka ni Ruel na tingin ko ang taba naman nun. Tsaka nag-ayos na rin, nagpariban na rin. Kahit magpaganda ba yan, wala namang ganda yun eh. Tapos sabi ko, sarili ko, okay lang. So nung palingon-lingon siya, tsaka tiningnan talaga niya ako, sabi ko, sino ba itong taong ito? Yun, kita ko, sharp siya, si Lisa pala, sabi ko. Sabi ko sa isip ko, sige, manambat ka, gawin mo yung video na ginawa mo sa baybay dun sa, kasi nga yung bahay na yung tatay niya nandun kasi yung computer ko nun, dun kasi ako gumastos ng 15,000 lang naman at napakinabangan ng tatay niya dahil hindi pa niya na provide yung internet. Since pinanganak siya, hinayaan lang yung tatay niya doon na malungkot na walang internet, na hindi makapagpanood na kung anumang bagong kung anong nangyayari sa, kung sabihin natin sa update 2024 o 2023 man yan, hindi niya na-experience yun, hindi niya pina-experience na ano. So na-experience ng kapatid niya, na-experience ng tatay niya, kasi nga ako kasi nandun kasi ang buhay ko sa internet. So nandun yung work ko, nandun yung internet, kahit malaki man yung babayaran ko yun kasi nga doon ang trabaho ko. Pero bago pa yun mangyaring ganon na sinasabi ko sa tatay niya, manood ka, wag kang may stress kasi nga maging masaya ka. Kasi nga hindi dapat sa'yo maging ma-stress kasi mabait kang tao. Kumbaga, nandun na yung pinaramdam mo bilang isang, kasi ako, hindi, since pinanganak ako, hindi ko nakakasama ang tatay ko. So, tinuring ko siyang parang tatay na. Parang ganun kasi
asawa ko yung anak niya, eh. So, tinuring ko siyang parang tatay. So, wala siyang narinig sa akin ng masama. Lahat ginawa ko, lahat. Binigyan ko siya ng oras, kwentuhan ko siya kung anong buhay Maynila, kung anong buhay ang totoo talaga na realidad. Pero sa isang iglap lang, pagka wala pa, hindi pa namatay si Ivy. Alam niyo kung anong sinabi ni Ivy? Hindi niya kakausapin yung tatay niya hanggat hindi nanghihingi ng tawad. Hanggang namatay si Ivy, hindi niya nakausap si Ivy. Hanggang sa binurol si Ivy, sinabihan ko, alam mo, bakit namatay si Ivy? Sa sama ng loob sa anak mo na si Lisa, at ikaw hindi ka nanghingi ng tawad kay Ivy. Alam mo kung ano yung sinagot niya sa akin, ba't ako manghingi ng tawad? Ang kasalanan ko. So doon ko napapansin na wala na siya sa pag-iisip niya, hindi niya alam. So parang mas paborito niya si Lisa. Kaya nga sa sobrang paborito niya si Lisa, mukha na tuloy na special child na walang aruga, kulang sa attention. Biruin mo magsi-50 ka na, wala ka pa sa katinuan. So, napaka ano mo naman, tapos ka ng 4 years, tapos parang sobra namang failure mo naman kung ganun. So parang dun ko naisip ko sa sarili ko na anong klaseng buhay ito na kaya pala si Ivy, hindi talaga nagtatagal si Ivy sa kanila. Syempre, hindi nagtatagal si Ivy sa kanila. So, first time lang nagtagal ni Ivy na sa 4 na buwan sa side ng tatay niya. So, pagkatapos noon, hindi pa naman tapos yung bahay. Sabi ni Ivy, lipat na tayo kasi nga ayaw ko na makisama sa tatay ko sa kapatid ko dahil mas gusto ko solo na lang natin. Di naging nagreklamo ako kasi syempre wala pang pinto at walang ilaw, wala pang kuryente, pero may tubig na. Wala pang tubig nun kasi nag-iigib pa ako sa puso dun sa likod ng bahay ni Ruel nun, eh. Kumbaga good terms pa kami ni Ruel nun, eh. Pero ang masasabi ko lang sa isip ko, anong klaseng kalokohan to na nangyayari na unti-unti ko nang nalalaman na kung ano yung kwento ni Ivy sa akin sa Maynila hanggang dito. Akala ko hindi magtugma, yun pala, tugma pala. Sabi ko sa huli, sana hindi na lang tayo pumunta sa Cebu. Ganito lang pala yung kabrutal yung nangyayari sa'yo. Kumbaga sana hindi ko na lang nakikilala yung mga tao na sobrang yabang na wala namang napatunayan, kundi buhatin lang sarili ng upuan na hanggang doon lang. Biruin mo, kung maririnig mo sila, magsisigawan pa. Ang lapit-lapit ng bahay, magsisigawan pa yan sila para lang tawagin yung isa't isa sa kanila. Kumbaga, walang manners, wala talagang oriented na as a family respect. Kasi nga, kung meron ka kasing respeto sa kapwa-tao mo, pupuntahan mo, tatawagan mo yung pangalan niya, hindi mo kailangan sigawan kasi nga, may pangalan siya, at saka pwede, kung baka paano kung makakarinig yung ibang tao, ibig sabihin napakawalang yaman naman, di ba? Hindi mo pwedeng gawin yan sa negosyo na doon ka sa loob ng building tapos sigawan mo na hindi talaga ganoon. Kumbaga, kung may manners ka talaga, sabihin mo na, sabihin mo, may gagawin pala tayo. Ito tinatawag ka pala kumain. So, doon ko napapansin, unti-unti yung mga ugali nila. So, ngayon, ang tanong sa sarili ko at sa mga tao nagsasabi na, ba't din lang daw ako umalis? So, syempre, parati kong sinasabi sa ulit din na, pag aalis ka sa isang problema, is a big mistake. Pag aalis ka sa isang problema na hindi mo naman kayang resolve o mariresolve naman, huwag mong sukuan yan. Kasi nga, worst of worst, marami pa silang magagagong tao. Ako, subukan nila akong gagawin. Yun lang naman challenge ko sa kanila na sana maging successful sila pag ginago nila ako. Pero hindi. Ngayon, kung ano man yung meron ako, hindi ko pinagmapayabang. Kung ano mang meron ako, yun ay tinutulong ko sa mga tao. Kung ano mang meron ako, yun ay pinaghahawakan ko at yun ay ginagalang ko. At una sa lahat, inaalay ko na yung buong buhay ko sa Diyos. Pag sinabi ko, "Oh Lord Jesus Christ from the heaven, thank you for everything na binigyan mo ako ng blessing for wealth,
and food and future, good directions in my life, and freedom and hope, wisdom, lahat yun sinurrender ko na kay Lord. Kasi bakit pa ako susuko? At isa pa, pagkatapos ko basahin ng buong Bible na New Testament, doon ko uh, doon ko na kamit lahat yung pangarap na hiningi ko kay Lord. Kaya binigay ni Lord sa akin yung hanap buhay sa business. Si Ivy binigay sa akin, pinaranas naman ni Ivy sa akin yung yung masarap ng mga pagkain na niluluto niya. At kung sa TV ko lang napapanood yung Quiapo at saka Baclaran Church nung nasa Pampanga ako, nung nagkasama kami ni Ivy every Wednesday and Friday, nandun kami sa dalawang simbahan na yun hanggang sa ilang taon yun. Kaya nga doon ako nagiging proud sa sarili ko at sa Diyos na na-experience ko yung ganong wisdom, ganong faith na binigay sa akin ni Lord, na ito pala yung biyaya na parati araw-araw kumbaga nagpapasalamat ako sa ganung paraan. So ito lang yung masasabi ko sa inyo. Wag na wag kayong matakot. Yun lang. Lubos gawin nyo ang nararapat na tama. At isa pa, kung papairalin nyo yung galit, kahit murahin kayo, basta hanggat hindi pa yan pumasok sa bakod nyo o sa bahay nyo, wag nyong pansinin. Hayaan mo siya. Kumbaga, hindi mo siya pwedeng sabihin na, ganito, kailangan mong magsigaw-sigaw, pumasok ka dito. Hindi na sa ganun. Ang alam mo, ang gawin mo na lang, ipagdasal mo na lang yung mga tao ng ganyan. Kasi nga, mas sila yung, alam ko, malaking problema niya. Isa pa, alam ko, nakokonsensya na siya eh. Kasi nga, syempre, hindi nga siya nanghahingi ng tawad kay Abby hanggang sa namatay si Abby. So, ang masasabi ko lang, problema na niya yun. Kasi nga, kung sa isip niya na wala siyang konsensya, tapos si Ivy, kasi nga ito yung sabi ni Ruel nun eh, sana daw hindi na lang daw umuwi si Ivy. Yung parang dinidiktahan nila, pag hindi ka sumasang-ayon sa kanila or nagsusupport sa gusto nilang plano, isa ang gagawin nila. Ang gagawin nila, edi aanuhin ka nila, titirahin ka nila, ibubuli ka nila. Ganun ang nakikita ko, nasaksihan ko sa dalawang mata ko at sa tenga ko. Kaya never talaga ako magsasabi sa kanila na kung ako sa sarili ko, pwede ko silang kausapin, but respect and trust, wala na akong maibigay sa kanilang opportunity. Binigay ko na yung opportunity, nag-offer na ako before. Kumbaga, kung bigyan man sila ng chance ni Lord, well, good for them na magiging maganda ang kinaharap. Pero kung wala, edi yun yung masasabi ko sa kanila, is a big mistake na ginawa nila yun. Kasi nga, syempre, sa ganong bagay na panggigipit mo, pambubuli mo sa tao na alam nyong may sakit nga sa puso, alam nyong maraming responsibilidad at hindi sila pa nagkakasundo ng tatay niya dahil lang kay Lisa, tapos gagaguhin niya, ibubuli niya, yung parang ang walang puso talaga eh. Kumbaga, parang nakakita ng yung tipong ang salbahe naman. Parang hindi nila nakita yung yung pinaghirapan ni Ivy. So, masaya pa rin ako dahil binigay ko ang lahat-lahat ng oras at panahon at sabihin natin attention, pagmamahal, and financial sinuport ko buong buo kay Ivy. Kaya nga, alam ko tahimik lang naman talaga ako eh. Kumbaga nagmamasid lang naman talaga ako, pero syempre sa ngayon na patay na si Ivy, tapos gagaguhin pa rin nila,
kukunin pa rin nila, gagawin pa rin nila na parang walang kwenta. Manigas sila. Kumbaga, edi gawin nila ang dapat nilang gawin na mangliit talaga ng ng tao. Edi subukan nila akong ibuli. Siyempre, ako lalaban naman talaga ako by signature pangalan sa pangalan, lalaban ako. Kumbaga, siguraduhin nyo lang na yung kahit magmakaawa pa kayo sa batas, pag once na may ebidensya ako, sana kampihan kayo ng kapalaran. Kasi ito kasi yung sinasabi ko hindi nyo basta-basta pwedeng gagawin yung isang tao kung hindi nyo naman alam. Yun lang masasabi ko. Kasi kung ganun man lang, yun, good for them.